Hello mga boo! So for today's vlog, i-share ko sa inyo yung mga inihanda kong documents bago tayo lumabas ng Pilipinas. So ayan, kasi syempre 'di ba, bago tayo makalabas, makasakay ng eroplano, may mga bagay or may mga documents tayo na dapat i-prepare na makakatulong sa atin para hindi tayo ma-red flag sa immigration. Siyempre, bukod sa mga pang-OOTD, yung mga susuotin natin na pang-aura-aura, alam ko namang ayun yung isa nyo sa pinaghahandaan. Pero siyempre, doon tayo sa mas importante na part. Actually, tuwing lalabas ako ng bansa, gumagawa na ako ng checklist, katulad nito. Gumagawa na ako niya ng checklist na yan para iisa-isahin ko na lang yung mga kailangan ko. Halimbawa, may makalimutan man ako, makikita ko dun kung ano na lang yung kulang. Siyempre, unang-una sa list, hindi ka naman makakalabas ng bansa kung wala kang passport. Kailangan yung passport. Ayan, pwede naman kayo magpa-appoint. Pwede naman kayo magpa-appointment online eh. Madali na rin siyang kumuha. Though medyo may kamahalan nga lang ngayon, parang 1,400 ata. Pero ang naabutan ko na 900 pa eh. Tapos, kung meron ka ng passport, nga pala, sa passport, dapat valid siya at least 6 months. Yung validity niya is 6 months pa bago kayo lumipad. Siyempre, passport. Pangalawa is visa. Kung pupuntahin yung bansa, kailangan ng visa, kailangan yung magpunta sa mga embassy, yan, mag-apply kayo. Hindi ko lang sure yung iba kung may online sila. Pero may mga agency kasi na sila yung nagpe-prepare or nagpa-process ng visa. Siyempre, hindi rin pwede mawala yung inyong itinerary tickets or yung itinerary nyo sa airline. Parang ito yung magpapatunay kasi na na babalik kayo ng bansa. Pag wala kayong returning tickets, possible na ma-red flag kayo. Katulad nito, ayan. Pinrint ko talaga lahat ng documents ko. Kasi minsan sa immigration, syempre, kahit ilang beses ka na nakalabas ng bansa, ano pa rin yung kabay? Baka mamaya, hindi mo pinrint, nasa cellphone mo lang. Ang hirap hanapin, magbabakbak ka pa. Pero kasi pag pinrint mo yan, titignan mo lang sa folder mo. Pero okay lang naman kung ayaw nyo i-print. Nasa sa inyo naman yan eh. Wala mo sinabi print nyo. Diyaw. Ayan. Tapos, syempre, sa mga first time na lilipad, sa mga first time na lalabas ng bansa, okay na rin yung maging over-prepared tayo. Yung parang tipong, yung paranoid ba? Yung parang, hala, baka hanapin yung ganyan ko, ay ganyan ko, so wala ka ma-prepare. Kaya, kung ako sa inyo, mag-over-prepared na lang kayo kaysa sa kulang yung dadalhin nyo. Ayan, katulad nito. Hindi ko naman first time, pero naghanda pa rin ako ng Certification of Vacation Leave Approval. Ayan, hiningi ko sa boss ko. Tapos, syempre, travel tax. Ito yung babayaran natin at required nating bayaran, mandatory. 1,620 kapag sa airport kayo bumili. nagbayad. Bumili. Tapos, kapag online naman, merong convenience or processing fee na 50 pesos. Kaya, ang total, 1,670. 1,670 yung binayaran ko. Tapos, nag-prepare din ako ng COE. Baka kasi hanapan ako, tanungin pa kung anong work ko. Ayan, ibigay ko na lang. Nung first time kong labas ng bansa, hinanapan ako ng ID, ng company ID, para magpapatunay nga lang na employed na ako. Pero luckily, ang tawag dun sa immigration, nagugulat nga ako eh. Kasi ang tinatanong lang sa akin, saan punta, hanggang kailan, anong work mo? Tatak. Kaya kailangan mo lang talaga maging honest ba? Maging honest ka sa sa immigration officer kasi parang sila, parang hinuhuli ka. Kaya nga 'di ba may mga second interview, baka ayun yung parang, uy, nakitaan ko to ng red flag, walang returning ticket. Red flag talaga yun. Uy,
nakitaan ko to ng red flag, first time flyer, pero unemployed. Isa kasi yun sa dahilan, tas minsan kapag babae pa. Pag babae yung lilipad, first time, tapos walang trabaho, so pupunta ka na ibang bansa, kukwestiyonin ka talaga. Ay, o nga pala, syempre, idadagdag nyo rin yung, yung hotel, yung booking. Kasi kailangan yun, doon makikita ng immigration officer kung saan kayo magi-stay. Kasi baka mamaya, red flag din yung wala kang booking saan ka magi-stay? Kung talagang magtutour ka lang, kung vacation lang ang punta mo, ba't wala kang accommodation? Saan ka magi-stay sa kalsada? Kaya, maghanda na rin kayo nun. Kaya ayun, passport, visa if required, itinerary tickets, kasama na dun yung returning flights, booking or hotel accommodation. Ito hindi naman to necessary, parang option na lang. Pero kung ako sa inyo, ihanda nyo na rin kasi baka hanapin. COE, LOA, ID, ano pa ba? Bank statement, yung mga ganon, salary, yung income, proof of salary, proof of income. Maghanda na rin kayo noon para in case na hanapin ng immigration officer, hindi na kayo mahihirapang ibigay. Pero, just make sure na na legit yung mga documents na ibibigay nyo. Kasi malalaman nila yun pag hindi legit yung mga binigay nyo. Kaya mas okay na rin yung over-prepared kayo kaysa naman sa pupunta kayo ng airport na kabang-kaba kayo na baka hanapin yung ganyan. Wala kayong maibigay, no? Tsaka, nga pala, mas preferred ko talaga yung naka-print out ng mga documents Miski nga yung payslip ko dati, payslip, ano pa ba yun? Bank statement, pinrint ko lahat yun. Tapos ano pa ba? Ayun lang naman masishare ko na mga inihanda kong documents sa paglabas ko nito nga, di pa nasa Malaysia nga ako ngayon. Tapos, share ko lang din yung experience ko. Kasi, naalala ko yung nagpunta ko ng Hong Kong. Di maaga ko sa airport. Oras ba flight ko nun? 7 a.m., 7:20 yung flight ko nun. Pagpunta ko ng airport, 2 a.m., 2:30, mga ganon, 2 to 2:30 a.m. nasa airport na ako. Medyo may pila na yung check-in counter. Kaya kung ako sa inyo, mag-alat kayo ng at least 3 to 4 hours before ng flight nyo. Para in case na mahaba yung pila, matatagalan kayo sa immigration, mag-alat kayo ng mahaba-habang oras para hindi kayo nagmamadali. Kasi uso talaga yung may mga nafa-final call Yung parang mag-close na yung boarding gate. Tapos nakapila ka pa. Ang hirap nun. Parang mas masakit yun kaysa sa ma-offload. Yung natataka na yung naiwan ka, tapos magbabayad ka pa ulit. Tapos, di maaga ako. May tawag dito, may pila sa check-in counter. Halos 30 to 40 minutes yung pila nun Di pumunta na ako ng immigration. Sa immigration, ang haba rin ng pila. Tapos magtataka ka, mabagal yung usad kahit na maraming mga immigration officer na nandun. Tapos nung mga siguro mag 1 hour na yun, yung mga mag 1 hour na ako nasa pila. Pagdating sa akin, ang tinanong lang is anong work ko, tsaka kailan yung balik. Tapos tinignan yung passport ko, wala na hinihingi ibang documents. Di, ang saya-saya ko. Kasi parang alam mo yun, yung parang mag-a-apply ka ng trabaho. Ganun yung feeling pag nasa immigration. Di natatakan. Pumunta ako ng boarding gate. Sabi 112. Ayun yung unang boarding gate namin, 112. Yung nasa boarding pass. Umupo ako saglit. Siguro mga after 30 minutes. Chinek ko yung yung screen. Kaya lagi nyo checkin yung TV. May nakalagay doon, Hong Kong, Cebu Pacific, 5J, nalipat ng 104 ba yun? 103. Basta nandun 104 or 103. Naglakad kami. Kasi halos magbo-boarding time na yun Papasok na kami. Di nalipat ng 103, 104. Tapos nalipat ng 101. Ala,
Hindi namang ganong kalayo, pero syempre, parang maglalakad ka na naman. Saan ba talaga? Tapos nag-announce, biglang nag-final, final announcement na ililipat nga ng 116. Alam nyo ba kung nasan yung 116? 101, andun sa kabila. 116, nandun sa kabila. Sino ba di maiinis dun? Doon naintindihan ko naman. Pero syempre, alam mo yun, yung parang ilang minuto na lang sa boarding, magsasakay na ako ng aeroplano. Ipa-iba-iba ng boarding gate. Buti sana kung malapit eh. Ay, joke. Pero kung talaga, medyo nakakainis talaga yun. Kaya advice ko sa inyo, lagi nyo i-check yung TV, ang tawag doon. Basta yung TV na nandun yung nakalagay yung status ng flight nyo. Kung anong boarding gate kayo. Lagi nyo i-check yun kasi minsan naiiba. Kasi minsan di naman ina-announce. Kaya, minsan lang naman. Kasi sa amin di ina-announce. Nakita ko lang dun na iba ng boarding gate eh. May nakasabay ako ng matanda. Nainis siya. Siyempre ginatungan ko. Kasi nainis din ako. Magdala na lang kayo ng tumbler. Kung mauhawin kayo, kung gusto niyo lagi kayo umiinom, magdala kayo na lang tumbler kasi sa airports, bago kayo pumasok ng plane, sa boarding gate nyo, may mga dun, ang tawag dun, fountain ba yun? Yung inaapangan may lalabas. Ganun. Ayun, pwede yun. Kuha na lang kayo ng tubig nun. Tapos, ayun nga, tips ko. Agahan, check yung board, yung monitor. Pwede kayong magdala ng tumbler. Siyempre, wag nyo kakalimutan mag-pray. Isa yun sa pinaka-importante, yung maingatan tayo, di ba? Maingatan tayo sa paglipad, hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari. Alam mo yun, parang i-guide ka. Nasa himpapawid ka, wala kang, alam mo yun, signal, wala kang access sa kahit ano. Mag-pray tayo para maingatan tayo at magabayan sa ating paglalakbay. So, ayan. Ayun lang muna ngayon. Tapos siguro, isi-share ko na lang sa inyo yung nabook ko sa Airbnb dito sa Malaysia. Grabe. Basta, isa to sa pinakamagandang napag-stayan ko sa lahat sa Airbnb. Good job. Ang ganda. So, ayun lang muna mga boo. Sana may naitulong ako kahit paano. Sana may natutunan din naman kayo. So, ayun lang muna. Kita-kits! Bye!